Life After Prison by Silencio, Kabanata 1. Ang North Pole Prison ay matatagpuan sa, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang North Pole, partikular sa pinakahilagang bahagi ng North Pole. Matatagpuan ito ng mahigit 500 metro sa ilalim ng balat ng lupa, at doon ikinulong ang pinakamabagsik at kilalang mga kriminal sa daigdig. Ito ay isang bilangguan na walang sinuman sa kasaysayan ang nagtagumpay sa pagtakas. Sa sandaling iyon, isang elevator ang tumaas sa ibabaw ng lupa mula sa ibaba. Dahan-daang bumukas ang pinto ng elevator, at lumabas mula sa loob ang isang lalaki na magulong mukha. Binabati kita sa paglaya mula sa bilangguan. Sabi ng isang matipunong lalaki sa magaspang na boses. Siya ang namamahala sa pagbabantay sa lugar. Isang mataimtim na babaeng nasa katanghaliang gulang ang mataimtim na tumingin sa preso na kalalabas lang ng elevator at sinabing, magiging malayang tao kapag katapos lumabas sa tarangkahan doon. Si Severin Fulat, na bagong labas ng kulungan, ay sumulyap sa pintuan sa harapan niya na may halo-halong emosyon. Kaya kung umalis sa lugar na ito kahit kailan ko gusto. Bahagyang nakaawang ang mapupulang labi ng medyo may edad na babae, ngunit hindi ito umimik. Kung tutuusin, hindi niya mapabulaanan ang sinabi nito. Ang karamihan ng masasamang tao na nakakulong sa ilalim nila ay kinabibilangan ng mga kilalang secret agent, warlord, at maging ang mga pinuno ng ilang malalaking organisasyon sa ilalim ng daigdig, ngunit lahat ng ito ay nasakop ni Severin. Ang lahat ng mga individual na iyon ay wala sa kanya. Nagkaroon ng digmaan sa bansang Dracodem 3 taon na ang nakalilipas, at isang mahirap na gawain para sa kaharian na labanan ang mga dayuhang kapangyarihan na sumalakay dito. Sa kalaunan, nagpa siya ang mga opisyal ng kaharian na magpadala ng 4 na kabataan upang tumanggap ng pagtuturo mula kay Severin. Tinuruan niya ang mga ito sa loob lamang ng kalahating taon at pinabalik sila bilang ganap na mga mandirigma na halos agad-agad na nagpabagal sa panahon ng digmaan. Ang kanilang mga nakamit pagkatapos ay nakakuha sa kanila ng pagkilala bilang mga kilalang bayani sa digmaan ng Dracodem. Nang marating ni Severin ang tarangkahan, huminto siya, lumingon, at matamang sinulyapan ang malakastilyong gusali sa likuran niya. Pagkatapos ay lumuhad siya at yumoko ng 3 beses. Old Wako. Aalis ako sa lugar na ito ngayon. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa nakalipas na 5 taon. Nagsimulang mamuo ang emosyon sa loob ni Severin. Noong una siyang ipinadala sa kulungang iyon, nasaksihan niya kung paano binubuli at pinipigilan na magkaroon ng anumang pagkain ang isang may uban na matandang lalaki. Kusang loob na nagpa siya si Severin na ibahagi ang kalahati ng kanyang pagkain sa lalaki. Tinawag ng lahat ng nasa kulungan ang matanda na isang wako dahil palagi siyang nagbubulungan tungkol sa pagkamit ng immortalidad. Marami ang hindi pinansin, at ang ilan ay inabuso pa nga siya sa salita, ngunit ang Old Wako ay tila walang pakialam sa buong bagay. Si Severin lang ang araw-araw na nakikipag-chat sa kanya, na nagudyok sa iba na tawagan si Severin na Little Wako. Nang maglaon, natuklasan ni Severin na ang Old Wako ay talagang isang matalinong savant, at ipinasa ng huli ang lahat ng kanyang kaalaman kay Severin. Ang araw na umalis si Severin sa bilangguan ay ang araw din na umalis ang Old Wako, ngunit ang kanilang mga destinasyon ay ganap na naiiba. Ang makapal na bakal na gate ay sumara sa likod ni Severin habang siya ay naglalakad palabas. Pagbati, Master. 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang matandang lalaki, at isang nasa katanghaliang gulang na babae ang sabay na lumuhad. Ang mga panga ng lahat ng matataas na uri ng Dracodem ay halos tiyak na mahuhulog sa lupa kung makikita nila ang paggalang na ibinibigay ng 4 na taong iyon kay Severin. Pagkatapos ng lahat, sila ay walang iba kundi ang mga bayani na 4 Great War Hero na tumulong lamang sa Dracodem na manalo sa digmaan. Kumunat ang noo ni Severin nang makita sila. Bakit kayo nandito? Tumayo silang 4, at magalang na kinuyam ng matanda ang kanyang mga kamay bago sumagot. Kami, bilang mga alagad, ay obligadong tanggapin ang aming master sa kanyang paglaya mula sa bilangguan. Akala ko ba okay na kayo? Matipid na tanong ni Severin habang sinusulyapan ang mga medalya nila. Master, kinilala kami bilang 4 Great War Hero ng Dracodem. Hindi lang kapangyarihan at kaluwalhatian ang aming nakuha. Mayroon din kaming sariling mga teritoryo.
Ipinaliwanag sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na babae ang mga tagumpay na nagawa niya at ng iba pa. Halatang proud siya sa sarili niya. Gayunpaman, walang gaanong ekspresyon ang sagot ni Severin. Mabuti at hindi niyo sinira ang reputasyon ko. Lihim na natuwa ang apat, dahil hindi madaling makakuha ng papuri mula kay Severin. Master, narito ang isang Supreme VIP card. Ito ay may overdrawn na 1.5 bilyon. Ang card ay sa iyo, kaya gamitin ito kung kailan mo gusto. Itataas ko ang account sa tuwing gagastos ka ng pera. Iniabot ng nasa katanghaliang gulang na babae ang isang bank card na may ngiti sa kanyang mukha. Tanong ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gusto mo ng posisyon? Maaari kitang bigyan ng teritoryo para mamuno ka sa maliit na sukat. Sunod-sunod na sabi ng matanda. Magandang babae ang apo ko, Master. Baka interesado kang makilala siya. Sa wakas, nagmungkahi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang probinsya ng Middlebridge ay kulang pa ng tagapamahala, Master. Bakit hindi mo tingnan ang lugar at tingnan kung gusto mo? Si Severin, gayunpaman, ay umiling sa pagkabigo. Ang gusto ko lang ay walang manggulo sa akin. Gusto kong gugulin ang aking mga araw sa kapayapaan kasama ang aking mga magulang at si Lucy. Maraming salamat. Gusto kong bumawi sa mga pagkakamali ko noon. Hindi ko nga alam kung okay na sila ngayon. Hindi mo man lang ba tatanggapin ang card na ito kahit na ayaw mo ng iba? Nag-aalalang tumingin kay Severin ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang apat sa kanila ay nakatanggap ng kayamanan at kapangyarihan, sa kagandahang loob ni Severin. Natural lang, kung gayon, na umaasa silang bibigyan siya ng kapalit. Bigyan mo ako ng cellphone at iwanan ang iyong contact information doon. Bibisitahin ko kayo kapag may oras ako. Bahagyang ngumiti si Severin at hinawakan ang isang singsing na mukhang minimalist sa kanyang daliri. Iyon na lang ang natitira niya para alalahanin ang old wako. Bibigyan kita ng phone. Mabuti na lang at may dala akong isa. Agad namang naglabas ng bagong cellphone ang medyo may edad na at iniabot kay Severin. Nandoon lahat ang mga numero ng telepono namin. Tumango si Severin. May sigarilyo ka ba? Agad na naglabas ng isang pakete ng sigarilyo ang nasa katanghaliang gulang at magalang na iniabot kay Severin. Pagkatapos magsindi ng sigarilyo at huminga ng malaki, sinabi niya ng may lubos na pagpapahalaga. Salamat sa lahat. Huwag kayong mag-alala tungkol sa akin. Bagaman ako ang iyong Panginoon, pagkatapos ng lahat, higit pa sa kaya kong mabuhay ng mag-isa. At saka, naabot ko na yung level of attainment ko. Kakasabi mo lang ba ng level na yan? Nagpalitan ng gulat na tingin ang apat sa isa't isa. Maaari niyo ba akong dalhin sa lungsod ng Brookbourne bago sumapit ang gabi? Tanong ni Severin. Magagawa namin. Sabay-sabay na sagot nilang apat. Nang papalubog na ang araw, nagpakita na si Severin sa tarangkahan ng Brookbourne. Sigurado ka bang wala ka ng iba pang gusto, Master? Tila determinado ang nasa katanghaliang gulang na kumbansihin si Severin. Ngumiti si Severin sa kanya at tumingin sa pamilyar na lungsod sa kanyang harapan. Dapat kayong pumunta, kung hindi, gagawin kayong mga headline kung may makakilala sa inyo. Tumango ang apat na war hero, pagkatapos ay agad na tumalikod at naglakad patungo sa helicopter na kanilang pinasukan. Hindi nagtagal, narating na ni Severin ang pasukan sa isang middle-end na residential area. Pumasok siya at naglakad patungo sa pintuan ng isang pamilyar na bahay. Napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang nostalgic na numero ng bahay, dahil ito raw ang matrimonial home niya kasama ang fiancée niyang si Lucy Orwell. Na-set up si Severin ilang taon na ang nakalilipas, pagkatapos niyang malasing at isugal ang kanyang pera. Nang matalo siya, napilitan siyang itatak ang kanyang fingerprint sa isang kontrata para ibigay si Lucy sa isang mayamang bata na nagngangalang Easton Locke. Nang gabing iyon, dinala ni Easton si Severin sa matrimonial home na unang inihanda ni Severin para sa kanya at kay Lucy. Doon, binalak ni Easton na ipilit ang sarili kay Lucy sa harap ni Severin. Ang paghihirap na sigaw ni Lucy ang nagdulot ng panandaliang paghinahon kay Severin, na nagtulak sa kanya na basagin ang isang bote ng beer sa ibabaw mismo ng ulo ni Easton. Ang mga Locke ay mayaman at mahusay na konektado, kaya't naipadala nila siya ng diretso sa bilangguan.
Tiniyak din nilang ipaalam sa kanya na maaaring kunin ng mga Locke ang kanilang mga koneksyon para matiyak na makukulong si Severin ng 10 taon. Ang tanging pang-aaliw ni Severin ay ang pangako ni Lucy na hihintayin ang kanyang paglaya upang siya ay maging kanyang nobya. Sigurado akong magugulat ka na makita ako pagkatapos ng maagang paglaya ko. Inabot ni Severin ang pinto, ngunit hindi ito tuluyang nakasara, at konting push lang ang kailangan para mabuksan ito. Naisip niya sa sarili. Nakabukas ang pinto, kaya malamang nasa bahay na sila nanay, tatay, at Lucy. Hindi, huwag kang malikot. Pagdating ni Severin sa pintuan ng master bedroom, narinig niya ang pamilyar na boses ni Lucy. Anong nangyayari dito? Sumikip ang puso ni Severin, at bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Sinipa niya ang pinto gamit ang isang bam at pinandilatan ang 2 tao sa kama. Life at for Prison, Kabanata 2. Ang malakas na putok ay bumulaga sa magkasintahang nasa kama. Nagmamadaling nagtalukbong ng kumot ang lalaki, habang ang babae ay namutla sa takot at naghila ng isa pang kumot para matakpan ang sarili. Sino ka? Ilang pulubi sa lansangan. Natigilan si Easton nang makita niya si Severin na may punit-punit na damit. Sabi mo maghihintay ka ng 10 taon para sa akin, pero 5 taon pa lang at. Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao ng mariin na nagkaroon ng kaluskos mula sa kanyang mga kasukasuan. Ang dugong umakyat sa kanyang utak dahil sa galit ay nagpapintig ng kanyang mga ugat sa noo, at siya ay nagmukhang napakabangis noon. Severin. Hindi makapaniwalang bulalas ni Lucy matapos siyang tingnan ng mabuti. Bumalik ka na. Paano? Pakiramdam ni Severin ay marahas na kinukumbulsyon ang kanyang puso nang sumili ang mahinang ngisi sa kanyang mga labi. Sumama ka talaga sa bastos na ito ngayon. Sa lahat ng mga tao na maaari mong piliin na makasama, kailangan mo ba talagang piliin siya? Bahagyang bumalik ang kumpiyansa ni Easton matapos makita na ang nanghihimasok ay si Severin. Habang nagsusuot ng damit at pantalon, sabi niya, "May problema ka ba? Sinasabi mo bang hindi ako sapat para sa kanya? Mayroon akong pera at kapangyarihan, kaya hindi ba halata na mas mahusay ako kaysa sa isang talunan na tulad mong nakadamit ng palaboy?" Hindi na pinansin ni Severin si Easton. Sa halip, ang mapupungay niyang mga mata ay mariing nakatitig kay Lucy. "Hahaha, nakakatawa di ba? Bumalik ako sa iyo pagkatapos kong makarating sa level na iyon dahil ang plano ko ay ibigay ang buong mundo ko sa iyo. Nais kong gawin kang pinakamasayang babae sa mundo, ngunit narito ka, natutulog sa lalaking pinilit ang sarili sa iyo noong mga nakaraang taon." Tumigil sandali si Severin at nagpatuloy. "Hindi kita masisisi kung nagpasya kang hindi na ako hintayin, pero kailangan mo ba talagang makasama ang isang tulad niya?" Dahil sa pagsasabi ni Severin, nagsuot si Lucy ng pantulog at tumayo. Siya pagkatapos remarked proudly sa kanya, "Ikaw ang nakakatawa dito, Severin. Tama ba ang narinig ko noong sinabi mong ibibigay mo sa akin ang buong mundo mo? Ano ang maibibigay mo kung isa ka lang mahirap? Hinding-hindi mo maaabot ang mga pamantayan ng mayayamang binata tulad ni Easton. Maaari niya akong bilhan ng mga bag na nagkakahalaga ng ilang libo sa isang kapritsyo. Kaya mo ba yon?" Matapos tapusin ang kanyang pagsigaw, umupo si Lucy sa ulo ng kama at pinag-cross ang kanyang mga paa. Kumuha siya ng sigarilyo, sinindihan, habang patuloy siyang humititit. "Gugugulin ko ang buong buhay ko sa paghihirap kung ikakasal ako sa isang talunan na tulad mo. Kay Easton, masisiyahan ako sa buong buhay ko sa halaga ng kayamanan at kaluwalhatian. Kaya, ang pagpili ay medyo malinaw, hindi sa isang tulala na tulad mo." Hahaha, narinig mo ba yon? Kahit na ang mga tanga, hindi ka pipiliin. Lumapit si Easton kay Severin na may nakakalokong ekspresyon habang sinasabi niya, "Hihihi, sasabihin ko ito sa iyo ng diretso. Siya at ako ay nagsasama ng halos kalahating taon sa mula nang ikaw ay mabilanggo. Nagulat pa rin ako na ang iyong kasintahan sa loob ng 3 taon sa kolehiyo ay piniling makipagkita sa akin." First. Sinampal ni Severin si Easton gamit ang likod ng kanyang kamay, na nagresulta sa ilang pagdurugo sa gilid ng labi ni Easton bukod pa sa 2 nalaglag na ngipin. "Baliw ka ba, Severin? Gusto mo bang bumalik sa bilangguan?
Nagulat si Lucy sa nangyari at nagmamadaling tumakbo. Lumingon siya kay Easton at nagtanong. Ayos ka lang ba, Easton? Ang kanyang reaksyon ay nag-iwan kay Severin ng labis na pagkasuklam. Halos hindi sumagi sa kanyang isipan na ang taong gusto niyang bigyan ng kanyang mundo ay talagang isang gold digger. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, itinuro ang pinto at sinabi. Labas. Pareho kayong dalawa, labas. Tumayo si Lucy, at gumanti ng ngiti. Ang laki talaga ng pagkakataon, Severin. Ikaw ang dapat na umalis dito. Ang bahay na ito ay pag-aari ngayon ni Easton. Akala mo ba makukulong ka na lang nang hindi nagbabayad ng anumang kabayaran para sa mga pinsalang na idulot mo noong nasaktan mo siya? At muli, kung gusto mo ang bahay at mayroon kang pera, maaari ko itong ibenta pabalik sa iyo. Hindi naman ako magtatagal dito. Lilipat ako sa villa ni Easton pagkatapos naming ikasal. Pagkatapos ng isang paghinto, tumingin si Lucy kay Severin nang may pang-aalipusta at idinagdag. Pero kung iisipin kung gaano kakahirap, sa tingin ko ay hindi mo ito kakayanin kahit nabawasan ko ng kalahati ang presyo. Naikuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi. Salamat na lang. Hindi ko kayang tumira sa ganitong karimari-marim na lugar. Ang lakas ng loob mo. Sa sobrang galit ni Lucy, ay naikuyom ang kanyang kamao at itinaas ito habang siya ay humakbang pasulong. Parang gusto niyang suntukin si Severin. Gayunpaman, napaatras siya sa takot matapos siyang sumulyap ni Severin. Siya ay isang mapusok na tao na gumawa ng mga bagay nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, at hindi siya naglakas loob na itaya ang kanyang buhay dito. Kung tutusin, siya ang tatakas kung papatayin siya ni Severin sa galit. Nasaan ang aking mga magulang? Malamig na tanong ni Severin. Ang iyong mga magulang. Nakatira sila sa sira-sirang lumang bahay sa labas ng lungsod. Balita ko may tumutulo sa bubong nito tuwing umuulan. Panunuyan ni Lucy. Tsaka mapangasar na sabi niya. Siya nga pala, sa Richmond Hotel gaganapin ang wedding banquet namin ni Easton. Hindi mo kailangang magdala ng anumang mga regalo dahil mukhang hindi mo pa rin ito kayang bayaran, ngunit malaya kang dumalo sa piging kasama ang iyong mga magulang. Sa ganoong paraan, kayong tatlo ay magkakaroon ng pagkakataong kumain ng masasarap na pagkain. Kung hindi ko kayo inimbitahan, malamang 2 beses lang sa isang buwan kayong kakain, 2 beses sa isang buwan, o 3 beses sa isang buwan kung sinuswerte ka ng mga magulang mo. Walang pakialam na tumingin si Severin kay Lucy sa huling pagkakataon. Pagsisisihan mo ito. Sinabi niya, bago umalis nang hindi lumilingon sa kanya. Pumunta si Severin sa bahay ng mga magulang at hindi nagtagal ay nakarating sa labas ng pinto. Habang pinagmamasdan niya ang sira-sirang lumang bahay, may kirot sa puso niya. Noong una ay naisip niya na hihintayin siya ni Lucy kahit na siya ay mapunta sa bilangguan, at naniniwala siya na ang kanyang mga magulang ay hindi na kailangang mabuhay ng labis. Kung tutusin, makakabili na siya ng bahay na matutuluyan nila ni Lucy pagkatapos ng kasal, at baka matulungan din ng pamilya ni Lucy ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, kung si Lucy ay naging napakasamang tao sa halos kalahating taon ng kanyang pagkakakulong, iniisip niya kung paano ang buhay ng kanyang mga magulang sa mga taon na wala siya. Nanay, tatay, napakasama kong anak. Ikinalulungkot kong namumuhay kayong dalawa ng ganito nang dahil sa akin. Mariin na ikinuyom ni Severin ang kanyang mga kamao habang nakatingin sa sira-sirang lumang kahoy na pinto sa kanyang harapan. Hindi niya pwedeng hayaan na lang na madulas ang lahat ng ganoon lang. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang babae na nagparada ng kanyang electric bicycle sa labas lamang ng gate. Nakasuot siya ng helmet, at mukhang tagahatid ng pagkain. Pagpasok ng babae sa bakuran, may inilagay siya malapit sa pinto at kumatok ng ilang beses bago tumakbo palabas at mabilis na pinaandar ang kanyang electric bicycle. Kumunat ang noo ni Severin at pinagmamasdan mula sa malayo ang pag-alis ng babae. Ang kanyang hanggang balikat na buhok ay lumipad na medyo maganda sa hangin. Sa wakas ay bumukas ang pinto, at lumabas ang isang babaeng kulay pilak ang buhok na may saganang kulubot sa mukha. Matapos lumingon sa lahat ng direksyon, kinuha niya ang tila isang sobra mula sa lupa. Hindi makapaniwalang naglakad si Severin sa bakuran habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Namula agad ang kanyang mga mata,
at nagsimulang mamula ang kanyang ilong nang tumawag siya sa nanginginig na boses. Nanay. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, humakbang ang babae at iniunat ang nanginginig na mga kamay para haplasan ang pisngi ni Severin. Severin, ikaw ba yan? Ako. Hindi naman ako nananaginip, di ba? Ikaw ba talaga, Severin? Nakabalik ka na. Ang mga lalaki ay bihirang umiyak maliban kung sila ay nahaharap sa isang sandali ng tunay na kalungkutan, at gayon din ang masasabi tungkol kay Severin. Ang kanyang ina ay may napakaraming kulubot sa kanyang mukha na tila siya ay may edad na 20 taon sa loob ng 5 taon, at nang makita iyon ay naging dahilan upang mapaluha si Severin. Lumuhad siya sabay sabi, "Oo, nanay. Ako ito. Paumanhin sa lahat. Ikinalulungkot ko na kailangan ninyong magdusa ni tatay nitong nakaraang 5 taon. Natutuwa akong bumalik ka na. May pagkakataon kang magsimula ng bagong buhay sa hinaharap, makakuha ng trabaho, at simulan muli ang lahat." Tinulungan siya ng kanyang ina, na ang pangalan ay Judith Fulet, at niyakap siya ng mahigpit, dahil natatakot siya na baka panaginip lang ang lahat. "Huwag kang mag-alala, nanay. Ngayong nakalaya na ako ng maaga sa mula sa 10 taong hatol, wala nang maglalakas loob na itulak pa kayo ni tatay pababa." Pinunasan ni Severin ang kanyang mga luha at sinubukan ang kanyang makakaya na maglagay ng ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, sinipa ng isang lalaking may galos sa mukha ang Rickety Gate at dinala ang ilang mga tulisan na kasama niya bilang sumigaw. "Nakapaghanda ka na ba ng pera, matandang bruha? Huwag mo kaming sisisihin kung wala pa sa 700 ang inihanda mo sa pagkakataong ito." Nang marinig iyon ni Severin, naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao habang may malamig na liwanag na dumampi sa kanyang mga mata. Binigyan niya ng sapat na pasanin ang kanyang ina, at tila nahihirapan din ito ng husto. Wala na iyon kay Severin ngayong bumalik na siya. Life After Prison, Kabanata 3. Natigilan si Judith sa biglang pagsulpot ng 6 na lalaking iyon, at dali-dali niyang sinabi sa kanila. Okay. Maghintay ka dito. Papasok ako kaagad para kunin ang pera." Agad na tumakbo si Judith papasok sa bahay at maya-maya ay lumabas na may bitbit na isang medyo luma na plastic bag sa kanyang kamay. Binuksan niya ito upang ipakita ang pera na binubuo ng 1, 2, at 5 dolyar, kasama ang isang buong grupo ng quarters. Tulad ng para sa mga perang papel sa mas malalaking denominasyon, mayroon lamang 7 o 8 sa kanila. Anong kalokohan barya, na naman? Naiinip ang lalaking may peklat at sinabi sa isang lalaki sa tabi niya. "Bilangin mo sila. Aabutin ng ilang oras para mabilang ang halaga ng baryang 700 dolyar. Medyo nalungkot ang kabataan, ngunit naglakad pa rin siya papunta rito. "Sandali lang. Kailan ng utang ang nanay ko sa inyo?" Pinagtanggol ni Severin si Judith matapos makita ang buong sitwasyon at nagtanong na may pagtatampo. "Aba, mapapahamak ata ako. Akala ko isa kang pulubi na pumunta dito para humingi ng pagkain. Hindi kita makikilala kung hindi mo ipinagtanggol ang iyong ina. Hindi ba't nabilanggo ka na nang nataman mo si Mr. Easton ng bote ng beer 5 taon na ang nakalipas?" Isang hakbang pasulong ang mukha ng lalaking may peklat at tumingin ng mabuti kay Severin. Napakamot siya sa ulo sabay ngisi at nanunuya. "Pinalaya ka na. Aaminin ko, hinahangaan ko ang katapangan mo. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang loob mo na saktan si Mr. Easton gayong pamang alam ng lahat na siya ay mula sa isang maimpluwensyang pamilya." Mahinahong sabi ni Severin. "Ang nakaraan ay nakaraan, at wala akong pinagsisisihan." Pagkasabi noon, naglakad si Severin, tumingin ng diretso sa lalaking may peklat, at itinuro ang plastic bag na puno ng pera sa lupa. "Ano ang kailangan mo sa lahat ng perang ito?" Ngumisi ang lalaking may peklat at sinabing, "Ano bang dapat ipaliwanag? Wala ka bang utak? Naisip mo ba na hindi mo kailangang magbayad ng anumang kabayaran para sa pambubugbog kay Mr. Easton? Ang Loz ay humingi ng 200,000 na binayaran ng iyong kasintahan sa pamamagitan ng pagbebenta ng iyong matrimonial home kay Mr. Easton sa halagang 150,000. Para naman sa natitirang 50,000, pinahintulutan kang bayaran ang halaga ng hulugan." Pagkatapos, hinawakan ng lalaking may peklat ang kanyang baba at sinabing, "Ang iyong mga magulang ay nagbayad ng kaunti sa kalahati sa nakalipas na 5 taon,
kaya may natitira pang mga 26,000. Sa anumang kaso, buti na lang at maaga kang nakalaya. Sa ganung paraan, makakatulong ka sa pagbabayad. Nagreklamo ang nakababatang kapatid na tumingkayad sa lupa at nagbibilang ng pera. Oo, palagi kaming binibigyan ng nanay mo ng sandamakmak na barya. Sayang ang oras namin para pagbibilang ng lahat. Hindi mo kailangang magbilang. 576 ang kabuuan. Nanginginig na sabi ni Judith. Gagaw talaga. Kulang na naman. Ang lalaking nakatingkayad sa lupa ay may mga tato sa buong balikat. Matapos marinig ang mga sinabi ni Judith, inihagis niya sa lupa ang pera sa kanyang kamay at tumayo para titigan si Judith. Sinisikap mo bang patayin ang iyong sarili, matandang bruha? Kulang ka sa tamang halaga sa bawat oras ng pagbabayad. Sa tingin ko kayo ang mga taong nagsisikap na patayin ang inyong mga sarili. Galit na tumingin si Severin sa mga lalaking nasa harapan niya, dahil halatang paspusang iniipon ng kanyang mga magulang ang pera. Gusto mong mabugbog, bata? Agad namang pinalibutan ng 6 na tao sina Severin at Judith. Mabangis na sabi ng lalaking may peklat na mukha. Nagkataon lang na nangangati ang mga kamao ko sa away. Kanina pa sila nakakita ng dugo. Huwag. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Sa sobrang takot ni Judith ay dali-dali niyang hinayla pabalik si Severin. Agad niyang binuksan ang sobre sa kamay niya. Kasama sa mga nilalaman ang isang liham at ilang $10 na perang papel. Sabay-sabay silang binilang ni Judith at takot na pinasok ang pera sa loob ng plastic bag na nasa lupa. Diyan. Naglagay ako ng $100. Ngayon ay $676. Kulang na lang ng $24 ngayon. Nakakatuwa. Itinago mo ang ilan sa iyong pera, hindi ba? Hindi ko akalain na kukuha ka ng daang pera kung hindi pa kami nagbanta na bugbugin ka. Ngumisi ang lalaking may peklat at galit na sabi. Sinusubukan mo bang paglaruan kami? Nag-aapoy sa galit ang puso ni Severin, at isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pinigilan niya ang galit na iyon nang mapatingin siya kay Judith na nakatayo sa harapan niya. Upang maiwasang mag-alala si Judith, ngumiti siya sa iba pang mga lalaki at sinabi. Ikaw dyan, yung may peklat. Oo, kinakausap kita. 26,000 pa ang utang namin diba? Bueno, huwag mong pag-isipan ang lahat. Ang 26,000 ay isang maliit na halaga, at maaari ko itong bayaran sa iyo ng buo. Walang kwenta na magdulot ng kaguluhan dito. Maliit na halaga, ha? Maniniwala ka ba? Itong marumi at mahirap na tao ay talagang sinabi na ito ay isang maliit na halaga. Kung ganoon ang kaso, mas mabuting bilasan mo at bayaran ito. Tuwang-tuwa namang tumingin si Scarface kay Severin habang nagtawanan ang mga magnanakaw. Lumapit si Severin, dinampot ang plastic bag sa lupa, at iniabot sa gulat na si Judith. Hintayin mo ako sa bahay, nanay. May pera ako, kaya dadalhin ko sila sa bangko at i-withdraw ang pera para sa kanila. Saan ka nakakuha ng ganyang pera, Severin? Pakiusap huwag kang magsinungaling sa sarili mong ina. Nag-aalalang tumingin si Judith sa anak. Huwag kang mag-alala, nanay. Magiging maayos din ang lahat. Tara na, pasok na tayo. Tinulungan ni Severin si Judith na tumayo at pinapasok sa bahay. Ilang sandali pa, lumabas si Severin sa gawaing bahay na may hawak na bank card at iwinagayway ito sa mga taong nasa harapan niya. Nakikita mo ito. Huwag mo akong maliitin, alam mo. Sumama ka sa akin kung gusto mo ang iyong 26,000. Totoo ba ito, bata? Sinong nagmamalasakit? Ang pagkuha ng bayad sa isang kabuuan ay makakatipid sa atin ng problema na kailangang pumunta dito sa lahat ng oras. Ano ang irereklamo mo? Sinundan ng mga tulisan si Severin, at sa wakas ay nakarating sila sa isang malaking puno ng saging sa isang malayong sulok. Ano ang ibig sabihin nito? Akala ko ba dadalhin mo kami sa bangko? Nakangiting sabi ni Severin habang nakatalikod at nakangisi. Talaga bang umaasa pa rin kayong mga tao na ibibigay ko ang pera kapag pinagalitan ninyo ang aking ina at palagi siyang tinatawag na matandang bruha? Sa mga panaginip mo, bastos ka, bata. Sinusubukan mo bang paglaruan kami? Galit na galit ang lalaking may peklat na nakaumbok ang mga ugat sa noo.
Ikaw ang humingi nito, bata. Natarante na rin ang ibang mga tulisan, at agad siyang pinalibutan. Makalipas ang ilang segundo, nang mapunta na ang mga kamaon ng lahat kay Severin, pasimpleng kumunot ang noo niya. Isang malakas na pressure ang pumaligid sa buong lugar sa isang iglap, na naging sanhi ng mga tuyong dahon sa paligid na magsimulang mag-flutter ng ilang pulgada sa ibabaw ng lupa. Ang temperatura ay tila bumaba rin ng husto. Lumuhad sa lupa ang 6 na magnanakaw, kabilang ang lalaking may peklat na matatag at isang bihasang manlalaban. Gra! Napaungol ang lahat sa sakit. Ang mga slab ng bato sa ilalim ng ilan sa kanilang mga tuhod ay nabasag, at umaagos din ang dugo mula sa kanilang mga tuhod. Patawarin mo kami. Wala na kaming gagawin sa mga magulang nyo. Lahat sila ay tumingin kay Severin nang may takot at tunay na takot sa nangyari. Tumingin si Severin sa mga dumadaan at sa wakas ay nagsalita sa malalim na boses. Pakakawalan ko muna kayo, pero kung may manggulo pa sa inyo sa magulang ko, papatayin ko kayong lahat. Umalis kayo ngayon. Ang matinding pressure ay nawala kaagad pagkatapos ng babala ni Severin, na nagpapahintulot sa lalaking may peklat na mukha at ang kanyang mga kasama na tumakas. Naikuyom ni Severin ang mga kamao at mamulong sa sarili. Walang awa kang babae, Lucy. Sa gusto mo o hindi, mayroon tayong 3 taong kasaysayan sa isa't isa. Ang pagdaraya sa akin ay isang bagay, ang pagbebenta ng matrimonial home sa kalahati ng halaga na binili ko ay isa pa. Paano mo ito maibebenta sa Easton sa halagang 150,000 nang binili ko ito sa halagang 300,000? Kumpol ng mga pakana. Matapos iyon ay bamulong si Severin sa kanyang sarili. Ibabalik ko sa iyo ang bawat bagay na kinuha mo sa akin. Hindi ko sinasadyang magtanim ng sama ng loob sa mga walang kwentang tao na tulad ninyong dalawa, pero pareho kayong lumagpas sa linya. Life After Prison, Kabanata 4. Nang maglakad si Severin pabalik sa bahay, natuklasan niyang lumabas si Judith sa gate upang tumingin sa paligid dahil nag-aalala ito sa kanya. Nang makita niyang bumalik si Severin, nag-aalala siyang naglakad at hinawakan ang kamay ni Severin habang nagmamadaling nagtatanong. Ayos ka lang ba, Severin? Hindi ka naman nila sinaktan, di ba? Nakaramdam ng init ang puso ni Severin at ngumiti siya kay Judith. Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi nila ako sinaktan. Isinama ko sila para kunin ang pera at binigay lahat sa kanila. Hindi na nila tayo guguluhin sa hinaharap. Talaga. Hindi ka naman nagsisinungaling sa akin, di ba? Ganyan ba talaga kalaki ang pera mo? 26,000 ang pinag-uusapan natin dito. Halatang hindi naniniwala si Judith sa sinabi ni Severin. Kung tutusin, paano siya magkakaroon ng pera gayong kalalabas lang niya sa kulungan? Paliwanag ni Severin. Huwag mo na itong alalahanin, nanay. Nakilala ko ang isang napakamapagbigay na tao sa bilangguan, at binigyan niya ako ng bank card nang ako ay pinalaya. Maraming pera sa loob, at sapat na iyon para mabayaran ang utang. Ganoon ba? Natutuwa akong marinig iyon, kung gayon. Napuno ng emosyon si Judith nang marinig iyon. Dapat mong suklian ang kanyang kabutihan sa hinaharap kung magkakaroon ka ng pagkakataon, Severin. Oo, nanay, gagawin ko. Ngumiti si Severin, at nagpatuloy. Nakalabas lang ako ng ganito kagad dahil sa kanya. Walang ibang pagpipilian si Severin kundi ipaliwanag ito ng ganito. Kung tutusin, kailangan niyang sabihin ang isang bagay upang maibsan ang pag-aalala ni Judith, ngunit mahirap ipaliwanag ang tunay na nangyari. Sa pagtatapos ng araw bagaman, totoo ang sinabi niya. Ang matandang wako ay talagang isang napakamapagbigay na tao. Well, buti na lang hindi na tayo guluhin ng mga yon. Ngayong nasa labas ka na, maaari kang makakuha ng trabaho sa hinaharap para hindi na kami ng tatay mo na mag-overwork. Napabuntong hininga si Judith, at nagpatuloy. Nakakatakot na babae si Lucy. Nakasama niya si Easton kalahating taon sa iyong pagkakakulong. Ibinenta pa niya ang bahay na binili mo sa kalahati ng presyong binili natin. Ngayong nakalabas ka na sa bilangguan, hindi ka na namin mabibigyan ng pera, at wala tayong disenteng bahay. 28 taong gulang ka na, kaya dapat subukan at mag-ipon pa tayo para makahanap ka ng mapapangasawa. Nagsimula siyang maging emosyonal habang nagsasalita.
Mabuti na lang at nakalaya ka sa kalagitnaan ng iyong hatol. Kung ihain mo ito ng buo, 33 ka na sa oras na wala ka na. Baka mas mahirap magpakasal sa ganoong edad. Ano bang pinagsasabi mo, nanay? Ang gwapo ko kaya hindi ko na kailangang mag-alala sa paghahanap ng mapapangasawa. Ngumiti si Severin. Tanong niya kay Judith. Nasaan pala si tatay? Nagtrabaho siya sa paglilipat ng mga brick, kaya nasa construction site siya ngayon. Hindi pa rin siya bumabalik, pero dapat ay babalik na siya anumang oras ngayon. Napatingin si Judith sa paligid niya. Tamang-tama, isang pawisan at maalikabok na lalaki ang bumalik sakay ng isang bisikleta na hindi maayos na may maraming mga curtain sa likod niya. Ang swerte ko ngayon. Nakita ko ang isang buong tumpok ng mga curtain nang paalis ako sa trabaho mula sa lugar ng konstruksyon. Dapat silang makapagbenta ng ilang dolyar. Ipinarada ng lalaki ang bisikleta sa gate, kung saan medyo madilim ang mga ilaw sa kalye. Habang binababa niya ang mga curtain, nagtanong siya. Sino ito, Judith? Kilala mo ba siya? Lumapit si Severin at tumingin sa kanyang ama na si Maurice, na matanda na rin. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata sa sinabi niya. Tatay. Si Severin po, bumalik na ako. Nalaglag ang curtain na hawak ni Maurice sa lupa, at bahagyang nanginginig ang katawan niya habang hindi makapaniwalang lumingon. Severin. Ikaw ba talaga? Ang anak ko. Bumalik na. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Maurice at hindi makapaniwalang tumingin kay Severin. Si Severin talaga, Maurice. Bumalik na siya. Siya ay pinakawalan ng maaga sa mula sa 10 taon na hatol. Muling bumuhos ang luha sa mga mata ni Judith, ngunit may ngiti sa labi niya ng mga oras na iyon. Iyan ay kahanga-hanga. Wala nang mas mahusay kaysa sa pagbabalik sa kanya. Masaya ako na pinakawalan na nila siya. Humakbang si Maurice at tiningnan ng mabuti si Severin. Hindi ka naman kalahating masama, pero medyo mahaba ang buhok mo. Dapat magpagupit ka bukas. Mukha kang palaboy ngayon, at ang kailangan mo ay isang sariwa at masiglang hitsura. Kung tutuusin, kapag mukhang fresh at energetic ka lang makakakuha ka ng asawa. Tara na, pasok na tayo sa bahay, kaysa tumambay dito. Nakangiting sabi ni Judith. Dapat na kayong pumasok ni Severin, maligo, at magpalit ng damit. Kukuha ako ng alak at nilaga para makapag-inuman kayong dalawa ngayong gabi. Agad siyang umalis para bumili ng mga ito. May pera ka ba? Meron ako dito. Hiniling ko sa foreman na bigyan ako ng paunang bayad para sa ating mga gastusin sa pamumuhay. Sabi ni Maurice kay Judith dahil nag-aalala siya na wala itong sapat na pera. Meron ako. Sagot ni Judith nang hindi lumilingon. Tinulungan ni Severin si Maurice na itulak ang bisikleta sa bakuran at saka lumuhad sa harapan niya. Pasensya na po, tatay. Pasensya kung pinahirapan ko kayo ni nanay. Hindi ko akalain na magiging ganito kalupit si Lucy pagkatapos kong makulong, at hindi ko akalain na aabot din ng ganito si Easton. Sige ngayon, hindi na kailangang banggitin ang tungkol sa nakaraan. Ang mga ordinaryong tao na tulad natin ay hindi kailanman makakalaban sa mga lock. Napaluha si Maurice. Pagkatapos ay tinulungan niyang tumayo si Severin. Bumangon ka na, anak. Mamuhay na lang tayo ng normal, tapat na buhay mula ngayon. Maaaring maganda ang mga babaeng tulad ni Lucy, ngunit hindi sila mapagkakatiwalaan. Sapat na kung makakahanap ka ng babaeng makakasama mo habang buhay. Gayunpaman, matigas na sabi ni Severin. Tatay, hindi pwedeng basta-basta na lang natin palampasin ang lahat. Ang bahay na iyon ay bunga ng dugo, pawis, at luha ninyo ni nanay. Nagpagod kayo at nagtipid ng husto ni nanay at binili nyo ito para sa akin ng lahat ng iyong pera. Ang bahay na iyon ay nagkakahalaga ng 300,000. Malamang nalihim na nakipagtulungan si Lucy kay Easton para ibenta ito sa kanya sa kalahating halaga. Malinaw na sinusubukan nilang gumawa ng isang panloloko. Lalong nagalit si Severin nang magsalita ito. Ang mga Orwell ay humiling din ng dote na 40,000. Hindi ba dapat ibalik nila sa atin ang perang iyon? Umiling si Maurice. Pumunta ako sa Orwells, pero sabi nila hindi nila kasalanan na nakulong ka at hindi natuloy ang kasal. Hindi ko na ibalik ang pera,
ngunit sa halip ay nakatanggap ako ng matinding pambubugbog. Nabugbog ako ng husto kaya nataman ang ilong ko at namamaga ang mukha ko. Kinailangan akong maospital ng ilang araw dahil doon. Kalokohan. Mga mapang-api talaga sila. Hindi ako makapaniwala na ganoon kalupit ang mga Orwell. Mariin na ikinuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at sa sobrang galit ay namumula ang kanyang mga mata. Nagulat si Maurice nang makita ang galit ni Severin at sinabi sa kanya. Ngayong nakalaya ka na sa kulungan, huwag ka nang gumawa ng gulo sa mga Orwell. Maayos na ang takbo ng kanilang negosyo ngayon, at ang mga magulang ni Lucy ay may kasamang ilang bodyguard tuwing lalabas sila. Lahat ng ito ay salamat sa mga luck na sila ay naging mayayamang negosyante. Si Judith, na bumalik na may dalang alak at nilaga, ay narinig kaagad ni Maurice ang mga salita nang makapasok siya sa bakuran. Nang hindi na nagpatuloy, hinikayat niya si Severin at sinabing, hindi ka maaaring maging walang ingat gaya ng dati, Severin. Ang Laws at ang Orwells ay parehong malalaking pamilya na may malalaking negosyo. Ang mga ordinaryong tao ay walang kapangyarihan laban sa kanila. Ano ang gagawin natin sa hinaharap kung may mangyari ulit sa iyo? Huwag kang mag-alala, nanay. Ipinapangako ko na hindi ako magiging walang ingat. Para hindi maiwasang mag-alala ang kanyang mga magulang, ngumiti si Severin at sinabing, sisiguraduhin kong maganda ang buhay ninyong dalawa sa hinaharap. Bagaman, sa tingin ko ay dapat kong tanungin sila tungkol sa Dot. Maaaring ibalik na lang sa atin ni Lucy ang pera dahil sa dati naming relasyon. Kung tumanggi siya, ang huling pagpipilian ko ay makipagtalo sa kanya. Ipinapangako ko na hindi ako maglalagay ng daliri sa sinuman. Dapat lang na magtanong ka, ngunit tandaan na huwag kang gumawa ng anuman sa kanila. Magiging mainam kung maibabalik mo ang pera at babayaran mo sila ng anumang perang utang mo pa sa kanila. Ngunit kung tumanggi silang ibalik ang pera, pagkatapos ay kalimutan na lamang ito at bumalik. Pagkatapos ay nag-isip si Maurice at idinagdag. Sana pag-isipan ni Lucy ang 3 taong relasyon niya sa iyo at ibalik ang Dot dahil doon. Ang kanyang pamilya ay mayaman na ngayon, mas mayaman kaysa dati, kaya malamang na hindi nila papansinin ang maliit na halagang iyon. Ngumiti si Severin sa kanyang sarili. Naranasan niya mismo ang ugali ni Lucy at alam niyang hindi niya maaalala ang kanilang pinagsamahan. Siya at si Easton ang pinakabulok na mag-asawa, at hinding-hindi sila hahayaan ni Severin na makalayo ng ganoon kadali para sa mga kakilakilabot na bagay na ginawa nila, lalo na ang paraan ng pananakot nila sa kanyang mga magulang. Life After Prison, Kabanata 5. Pumasok na tayo. Magluluto pa ako ng pagkain natin. Nakangiting sabi ni Judith. Pagkatapos ay naligo si Maurice. Ang isipan ni Severin ay napuno ng maraming iniisip nang makapasok siya sa kanyang lumang silid. Malinis man ito, at nakaramdam ng init si Severin nang makita niya ito. Tiyak na, ang mga taong higit na nagmamalasakit sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mga magulang. Tila paminsan-minsan ay pumapasok sila upang linisin ang kanyang silid. Nang buksan ni Severin ang aparador, natuklasan niya ang ilan sa kanyang mga lumang damit. Tumanda na sila sa paglipas ng mga taon ngunit nanatiling malinis at malinis pa rin. Maya-maya pumasok si Judith at ngumiti kay Severin habang nagpapaliwanag. Naglilinis kami ng kwarto mo minsan noong wala ka. Ang iyong mga damit ay malamang na medyo maliit bagaman, at dapat na hindi na ito uso sa ngayon. Hindi talaga naiintindihan ng mga matatandang tulad namin ang uso ng mga kabataan. Habang sinasabi niya iyon, nilapitan niya ito at naglabas ng $200 na ipinasok nito sa kamay ni Severin. Dapat kang mamili bukas at kumuha ng disenteng damit. Hindi ko matatanggap ang perang ito, nanay. Ibinalik ni Severin ang pera, at sinabi kay Judith sa tame-time na tono. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganito sa akin. May pera ako, at hahayaan ko kayong manirahan ni tatay sa isang malaking villa sa hinaharap. Naghirap kayo sa buong buhay niyo dahil sa akin, samantalang ako ilang taon pa lang nagdurusa. Hindi ko kayang gugulin ang pera niyo ng ganyan. May pera ka ba talaga? Napatingin si Judith kay Severin at medyo nagdududa pa rin. Naniniwala siya na ang mapagbigay na taong nakilala niya sa bilangguan ay magbibigay sa kanya ng isang halaga ng pera, marahil sa labis na libo-libo. Kung tutuusin,
Kung hindi pa binayaran ni Severin ang natitirang utang na 26,000 sa 6 na lalaki kanina, walang paliwanag kung bakit sila aalis na lang. Parehong nakilala ni na Judith at Maurice ang kanilang mga karakter pagkatapos ng halos 5 taon na pakikitungo sa kanila. Siyempre, bakit ako magsisinungaling sa inyo? Ngumiti si Severin at paninigurado. Tapos na si tatay sa pagligo, kaya oras na rin na kumuha ako ng isa. Masarap kumain pagkatapos nito. Matapos maligo at magpalat ng lumang damit, umupo siya kasama ang kanyang pamilya sa maliit na mesa at nagsimulang kumain. Ang tagal mo nang hindi umiinom, tama ba? Hindi napigil ang magtanong ni Severin nang makasipsip ng alak si Maurice. Sandaling natigilan si Maurice sa tanong nito. Nag-fake smile siya at sinabing, "Hindi naman. Alam mo kung gaano ako kahilig sa mga inuming ito. Ang paggawa ng lahat ng pisikal na gawain ay talagang nakakapagod, kaya ang pag-inom ng ilang sips ay makakatulong sa akin na makatulog ng mas mahusay, hindi ba?" Oo, lagi siyang umiinom. Natakot si Judith na mag-alala si Severin sa kanila, kaya dagdag pa niya. Halos araw-araw din kaming kumakain ng karne. Oo, ito ay halos araw-araw na bagay dito. Awkward na ngumiti si Maurice. Sumakit ang puso ni Severin nang makita ang mahinang pag-arte ng kanyang mga magulang. Kung hindi siya bumalik sa araw na iyon, halos sigurado siya na walang anumang alak o anumang nilagang karne sa mesa. Sa karamihan, magkakaroon ng mga gin o Thai gutay na patatas at isang plato ng mga dilaw na dahon ng repolyo. Ang mga daong naninilaw ay tanda na marahil ay itinapon ang mga bahaging kinuha sa palengke ng gulay. Bakit mo kami tinatitigan? Halika, kumain ka ng karne. Kumakain ka ba o nakakatulog ng maayos noong nasa loob ka ng kulungan? Nang makita ni Judith ang blanko at tahimik na ekspresyon ni Severin, sumandok siya ng 2 pirasong karne at inilagay sa plato nito. Ayos lang naman. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na mayroon akong tulong mula sa isang taong mapagbigay? Hindi ako makakalabas kaagad kung hindi. Agad namang ngumiti si Severin, at sumandok din ng karne para sa kanyang mga magulang. Dapat marami kayong kinakain. Pareho kayong mas payat kaysa dati, at ang buhok ni nanay ay kulay abo na ngayon. Nagkukulay abo na ang buhok ng nanay mo dahil sa sobrang pag-aalala. Hindi ako naniniwala na ang pag-aalala ay maaaring magpaputi ng iyong buhok, ngunit napatunayan kong mali ako sa hitsura ng iyong ina. Natawa si Maurice sa kabila ng kanyang sarili ngunit nakaramdam ng matinding pait sa kanyang puso. Huwag kayong mag-alala, medyo may natutunan akong kaalaman sa medisina, kaya mapapaitim kong muli ang buhok niya. Pero itim man o kulay abo ang buhok niya, siya pa rin ang magiging maganda kong ina. Kumalas si Severin ng mga baso kay Maurice at humigop ng alak mula sa kanyang baso. Ikaw ay isa ng sweet talker ngayon, nakikita ko. Hindi masyadong umasa si Judith sa sinabi ni Severin, pero at least may ngiti sa labi nila ngayong bumalik na ang kanilang anak. Hanggat nakabalik siya ng ligtas at maayos, ang kulay ng kanyang buhok ay hindi mahalaga. Nga pala, anong meron sa sobre na iyan, Nay? Labis na curious si Severin kung bakit naglagay ng sobre sa pintuan ng kanilang bahay ang babaeng nakasuot ng uniforme ng taong naghahatid, at kung bakit nakakuha si Judith ng $200 mula rito. Matapos itong pag-isipan, hindi maiwasang magtanong ni Severin. May kamag-anak kayang lihim na tumutulong sa atin. Nang marinig ang tanong ni Severin, mapait na ngumiti si Maurice at sinabing, "Kirk, ang mga kamag-anak na iyon ay madalas na nakikipag-ugnayan sa amin paminsan-minsan, ngunit hindi sila gaanong nakikipag-ugnayan sa amin mula nang ikaw ay nakulong." Dagdag pa ni Judith, "Tama iyan. Pagkatapos mong makulong at may benta ang matrimonial home, iniwasan kami ng lahat pagkatapos malaman na may utang kaming 150,000 sa mga lock. Ginawa nila. Pati sina Tita Marie at Tita Edwina, o Tio Paul at Tio Vincent. Hindi man lang ba nila tayo tinulungan?" Bahagyang nagulat si Severin. Lalo na si Tito Paul. Hindi ba mayaman ang pamilya niya? Sabi ni Judith. Ang 2 mong tiyuhin at si Tita Edwina ay gumawa ng kung ano-anong palusot para lang makaiwas sa pagpapahiram sa amin ng kahit 1 sentimos, pero sa totoo lang, natatakot lang sila na hindi namin ito mabayaran. Kung tutuusin, matanda na kami,
At mahirap para sa atin na baguhin ang ating buhay para sa mas mahusay, hindi tulad nila. Si Tita Marie at ang kanyang pamilya ay napakahirap, ngunit siya lang ang handang tumulong sa amin. Humiram kami ng kabuuang 8,000 dolyar sa kanya, at siniguro naming panatilihin ang isang talaan ng bawat sentimo na ipinahiram niya sa amin. Nang mabanggit iyon, seryosong pinayuhan siya ni Judith. Kailangan mong alalahanin ang kabaitan ni Tita Marie at gawin mo ang lahat para maibalik ang pera sa kanilang pamilya sa lalong madaling panahon. Alam kong marami na silang pinag-aawayan ng tito mo dahil sa nangyari, at ang masaklap pa nito, wala siyang pera pang paopera noong nagkasakit siya. Sa huli, ang iyong pinsan ay kailangang humiram ng pera mula sa lahat ng dako, kahit na sa lawak ng pagkuha ng isang mataas na interes na pautang para lamang makakuha ng sapat na pera para sa operasyon. Napabuntong hininga si Maurice nang marinig iyon. Pumunta ang pinsan mo sa bahay namin para tanungin kung pwede ba namin silang bayaran, pero wala kaming pagpipilian dahil wala kaming pera. Dumarating ang mga alipors ni Easton upang kolektahin ang aming utang bawat buwan, at humihingi ng 700 bawat isang beses. Hindi kami palaging nakakaipon ng ganoon kalaki, kaya walang paraan para mabayaran namin ang ipinahiram sa amin ng tiyahin mo. Nagalit talaga ang pinsan mo noon, kaya binigay namin lahat ng pera namin noon. Halos 50 dolyar ang kabuuan nito, ngunit inihagis niya ito sa lupa at umalis. Matapos ilabas ang pangyayaring iyon, sumimsem si Maurice ng alak sa kanyang baso. Huwag mo siyang sisihin sa bagay na iyon. Kung may dapat sisihin, kami iyon. Wala na kaming magagawa, at binaygo namin ang buong pamilya nila. Naiintindihan ko, tatay. Tumanggaw si Severin. Naging mabait si Tita Marie sa atin, kaya ipinapangako ko na gagantihan ko siya ng 100 ulit. Inilabas ni Judith ang sobra at iniabot kay Severin. Kung tungkol sa nagpadala ng sobrang ito, wala kaming ideya kung sino ito. Kung sino man sila, nagpapadala sila sa amin ng pera kada buwan. Ito ay karaniwang 120 o 130, ngunit kung minsan ito ay umabot sa 150. Ang sulat sa loob ay nagsasabi na siya ay isang kaibigan mo na isang beses mo lang nakilala. May katiyakan din na okay ka, at sinabi mo sa kanya na ipadala ang pera sa amin. Kaibigan. Sinong minsan ko lang nakilala? Kumunat ang noo ni Severin. Hindi siya makapaniwala na ang isang tinaguriang kaibigan na nakilala niya minsan, ay tutulong sa kanyang mga magulang sa ganoong paraan. Si Severin ay lubos na hindi maalala kung sino ang nagpadala.